Kari-release lang ng spoilers para sa chapter 1186 and finally, ito na ang pinakaiintay ng lahat. Dito na matatapos ang flashback ng buhay ni Brook at makikita na natin ang paghaharap ni Luffy at ni Imu. Wala ding alinlangan, agad-agad sa pag-arrive pa lang ni Luffy sa battlefield ay binigyan niya na agad ng isang napakalakas na suntok itong si Imu. At napakatindi ng execution ng pagsuntok ni Luffy dito kay Imu guys. To the point, nakamukha daw ito ng pagsuntok ni Luffy kay Saint Charlos sa Sabaody. At hindi lang yun guys, napakalaking plot twist sa kwento ng buhay ni Brook na hindi pala talaga tunay na anak ni King Ruwen si Shuri. At ang napakatinding trauma na sinapit dito ni Brook maliban sa pagtusok ng sword ni Shuri sa kanyang ulo. Ang lahat ng yan at marami pang iba, tatalakay natin dito sa ating full chapter spoiler para sa chapter 1186. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Once More. Sa pinaka-cover page, sa title page ay mafe-feature naman ang batang Loki na idinodrawing si Ida. Dumiretso na agad tayo sa pinaka-context ng spoiler na ito guys. Agad-agad na i-reveal na ang rason nga kung bakit pinatay ni Shuri itong si King Ruwen ay para hindi matuloy ang gera sa Esperia Kingdom. Na honestly napakarami na sa atin guys ang nag-e-expect nito tulad ng binabanggit natin sa ating previous videos. However, hindi yan katulad ng iniisip natin. May mas malalim na twist dito kaya niya pinatay si Ruwen ng walang alinlangan. It was then revealed na hindi pala talaga niya tunay natatay si King Ruwen. Hindi natin alam kung paano ito nangyari, kung paano nakalusot itong si Shuri sa loob ng pamilya nila Ruwen at ni Candle. However, ang katotohanan pala guys, ang biological father nitong si Shuri ay ang nakita natin na individual sa scene. Along with the confirmation na ang taong yun na humihipak ng Yossi sa chapter na yun ay isang Holy Knight pala. Yun ang tunay na tatay nitong si Shuri. At dito nga guys, hindi na Shuri ang tawag sa kanya, bagkos Gunko na. At hindi lang yon, mas naging obvious pa ang revelation na ito nang i-feature at ipakita na ang muka ng Holy Knight na ito. Dahil tulad ni Gunko, tulad nitong si Shuri, magkaiba din ang kulay ng kanyang mga mata. Therefore, ito talaga ang kanyang biological father. At ang taong ito ay nanggaling sa Man-Mayor family. Katulad nitong si Gunko sa kanyang introduction. Which means, all this time, hindi pala talaga anak nitong si King Ruwen at ni Queen Candle itong si Shuri. Pero paano yung nangyari? Paano nakalusot ang isang outsider papunta sa Esperia Kingdom? At hindi nga lamang sa loob ng kingdom, kung hindi mismong sa royal family pa. Pero knowing King Ruwen guys, hindi na ito nakakapagtaka. Kung gayon ngang si Brook, na isang stranger lang din para sa kanila, kinupkop nitong si King Ruwen. Most likely si Shuri ay ganun din at itinuring lang nila itong tunay na anak. However, hindi nila ine-expect na alagad pala ito ni Imu. And I think, hindi din siguro alam dito ni Shuri na kinokontrol siya ni Gunko. It's just that nanggaling siya sa world government, ang tatay niya ay hawak ni Imu, kaya nagamitan din siya ng Domi Reversi. We don't know for sure pero siguro mula nang ipanganak pa lang itong si Gunko, gumawa na ng paraan si Imu para malagyan siya ng contract seal sa pamamagitan ng permission ng kanyang tatay na isang Holy Knight. Right after that revelation guys, mas malala pa ang naging susunod na turn of events. Gamit ang hawak-hawak ni Gunko na sword, tinusok niya si Brook sa mismong mukha nito, sa mismong ulo nito. Siguro sa parte ng mukha ni Brook na kung saan makikita natin sa flashback nung hindi pa siya namamatay na may tahi sa kanyang right part ng forehead. Dahil doon, hindi na nakapalag itong si Brook. Dahil sino nga ba naman ang makakapalag ng butas ang kanyang sariling ulo? However, after that, iniwanan na sila nitong si Shuri, siguro maging nitong si Gorosei Mars na nakita natin bilang isang bird form at ang kanyang tatay na isang Holy Knight. Nilayasan nila bigla ang Esperia Kingdom na para bang hinit and run lang nila ito. However, hindi pala namatay si Brook. Nakasurvive siya guys. Huwag niyo nang tanungin kung paano dahil nakita na natin ito before. Sa Elder Hyrule ganitong case din, buhay pa rin naman siya.
Siguro hindi siya agad namatay dahil hindi tinamaan ng kanyang utak or somehow hindi tinamaan ng vital parts ng kanyang brain. However, dahil sa napakatinding traumatizing event na yon, nagkaroon ng post-traumatic disorder itong si Brook. To the point na iniisip niya na panaginip lang lahat nangyari. Inerase at binura niya ang lahat ng memories tungkol sa bagay na yon sa kanyang utak. At magmula noon guys, hindi na siya naging katulad ng dati. At dito na nga guys magtatapos ang flashback nitong si Brook. Siguro the rest na-explain na before tulad na lamang ng binanggit ni Brook na kinreate at binuo niya ang Rumbar Pirates and eventually nakain niya ang Revive fruit or ang Yomi Yomi no Mi. Pero ito lang pinakaiintay niyong lahat. Dadating na si Luffy sa battlefield at haharapin niya na si Imu. Switching to the current timeline guys, after ng flashback ni Brook, nagsasalita na naman dito si Imu. Not specified kung ano, pero tungkol daw ito sa memories or sa events na nag-take place 800 years ago. Just imagine kung gaano yun katagal. Tandaan nyo guys, ang kwento ni Brook parang 90 years ago lang, around that time. Pero ang kinekwento dito nitong si Imu, 800 years ago. So chances are makikita na naman natin ang additional details tungkol kay Joy Boy. However, hindi nagtagal, dumating na itong si Luffy sa battlefield. Sa lugar kung saan naglalaban nga itong si Imu at itong si Loki. At sa hindi inaasahang pagkakataon guys, nakapag-land ng isang solid hit itong si Luffy kay Imu. Napakalupit daw ng pagkadali ni Luffy sa suntok na yon, to the point na maikukumpara natin ito sa ginawang pagsuntok ni Luffy kay Saint Charlos sa Sabao de Arc, which means nasolida ni Luffy itong si Imu sa muka. Literal na tinamaan niya ito. Napakagaling dito ni Luffy guys dahil imagine never pang tinamaan nitong si Loki ng direct hit itong si Imu all throughout this time kung hindi pa magre-relapse itong si Imu tungkol kay Joy Boy. At kahit nga nagkaroon na siya ng opening, never pa niya itong tinamaan dahil sa protective defense ng Omen. We don't know for sure kung paano yun na pull off nitong si Luffy. Especially since alam natin na almost omniscient na dito itong si Imu. Siguradong mababasa niya ang haki ni Luffy, hindi niya basta-basta hahayaan na tamaan siya nito. Siguro na-distract siya sa susunod na gagawing atake ni Loki or baka naman mid-clash, doon sinamantala ni Luffy ang pagkakataon na nakababa ang kanyang guard. However guys, regardless of whatever it is, we are back at peak. Nandito na ulit tayo sa Elbaf. At ngayon, it is Luffy and Loki versus Imu na. At walang chapter break next week. Kaya naman Tuesday next week the same day, maire-release din natin agad ang chapter 1187 spoilers. However, antayin at panoorin nyo pa rin ang ating full chapter review guys this coming Friday para sa panels, para makita nyo talagang tunay na action. Siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button para ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.